Paano mo nga ba pipigain kung wala ka na mapipiga? Actually, mahirap yan, Ate Coring. Pero Oo. alam mo, siguro pagdating sa ganyan, kailangan magpakatao ka eh. Kasi ikaw yung magsiset ng example sa mga anak nyo. So, sana kayo bilang mga nanay mag-set ng example na kaya natin kontrolin to, pag-usapan natin over champurado or kung kahit anong merienda yan at magkakaayos tayo, hindi yung aabot tayo sa awayan. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat, Marimar. Ang ganda ni Doc Camille, no? Ang ganda ni Doc Camille. Ano ba shampoo mo? Ang bilis humaba ng hair mo. Dr. Love, paano ba natin masasabuhay ang utos na ibigin mo ang iyong kapwa kahit ikay winawalang iya? Mahirap gawin yan. Mahirap gawin yan. Sabi nga, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Pag kinuha yung t-shirt mo, ibigay mo yung polo mo. You know? Ikaw na lang kaya. Pero, eto, maikwento ko lang sa inyo. This week, meron akong pinabarangay na kapitbahay. Kasi, yung driveway ko, palaging doon siya nagpapark ng motor niya. At nananadya talaga. Talagang doon siya nagpapark. So, pag lalabas ako, mahirap lumabas. Tatahanapin mo pa siya. Eh, kinausap na namin several times, nagtataas ng boses. So sabi ko, ang solusyon, ibarangay. Ano gusto kong ipaliwanag sa inyo? Ang mahinahong salita ay nakapagdudulot ng kapayapaan. Ano? Nandun kami sa barangay, kaharap namin yung mga opisyal. At ako'y nagpapaliwanag doon sa ginawa niya, yung violation niya sa Republic Act 4136 and so on and so forth. Inaasahan ko sisigaw yung kapitbahay ko. Pero tahimik lang siya, no? So sabi ko, imbis na magalit ako, okay na sa akin, sige na, palalampasin. Basta huwag ka na lang mag-park uli doon kasi bawal yun. So, ang aking paalaala sa inyo, huwag tayong padala doon sa emosyon. Pag masyado tayong mataas ang emosyon, bababa ang ating intellectual, chubachenes. Di ba? So, kailangan maging mahinahon para maunawaan ng bawat isa. Walang galit. Ate Coring. Ayan, thank you, Brother Love. It's all about love. Attorney Lorna, ano ba ang pangontrang legal sa kapitbahay na sadyang maperwisyo? Actually, merong mga batas nga eh. Pero ang unang-unang gagawin, dapat sa barangay level. Kasi yung mga problema ng ganyan, pwedeng pag-usapan. Ang problema sa inyo, communication. Hindi lang sa inyong dalawang magkaibigan, pati yung anak niya, no? Kung in-explain mo lang sa anak niya na babayaran siya, pakonti-konti, kasi ang feeling ng anak niya, dinadaya mo siya kasi nakita naman niya na magaling ang benta mo at hindi ka naman nagbayad sa kanya. So, communication yun. Sa issue ng sampayan, pwede namang common sampayan. Sana yung barangay, proactive ang barangay. Merong common sampayan. Kasi yung mga, mahirap yung kanya-kanyang sampayan, o mag-schedule na lang kayo. Again, communication. Pag-usapan nyo sa barangay, baka may common area sa paglalabas, sa pagsasampay, and all that. Kasi maliliit ang mga barangay nyo. Hindi pwede yung sari-sariling And lastly, pag hindi kayo nag-usap at hindi maganda yung dadalhin nyo to sa korte. Because mas malaki pa ang perwisyo kesa yung mag-usap kayo. Intindihin nyo na sayang ang oras nyo. Sayang ang oras nyo. But, ang concern ko lang, at ang pera, no? Ang concern ko lang yung anak mo. Kasi baka ma-traumatize na. Kasi maganda yung, sa atin mga anak, maganda yung may summer job. Summer job niya yan eh. Para alam nila yung value ng work, na hindi lang umasa ng allowance sa mga parents. Pero pag ganyan na-traumatize na, baka ayaw na magtrabaho in the future. May effect yan, Ayan, thank you very much.